Sinabi ng Philippine Coast Guard sa isang pahayag kahapon na hindi bababa sa 5 barko ng China at 2 sasakyang panghimpapawid ang namataan na nag-ooperate sa Baho de Masinloc, kabilang dito ang 2 barkong pandigma ng China, fighter jets at helicopter. Bukod pa dyan ay nakatanggap din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard ng nasa 40 radio challenge mula sa mga barko ng China. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, ipinakita ng Amerika ang lakas ng combat power ng mga bomber forces nito kasama ang mga puwersang panghimpapawid ng Japan. Ayon sa Japan Joint Staff, ito daw ay bilang tugon sa palala ng palala na seguridad sa kapaligiran. Isinagawa rin ng B-1B bomber ng Amerika ang kauna-unahang operasyon ng pagkarga ng GBU-54 sa mainland ng Japan. Hindi naman naglabas ng komento ang China kaugnay dito, kaya't para malaman buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Habang patuloy na lumalalim ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng China at Japan, ipinakita ng Amerika ang lakas ng combat power ng mga bomber forces nito na ipinadala sa Japan. Ayon sa Japan Joint Staff, ito daw ay bilang tugon sa palala ng palala na seguridad sa kapaligiran, kaya't nagsagawa ang mga puwersang Amerikano at Hapones ng isang bilateral na ehersisyo sa East Sea, kanluran ng Kyushu Island at karagatang Pasipiko, silangan ng Okinawa Island sa Japan. Ang taktikal na pagsasanay ay kinasasangkutan ng maraming mga sasakyang panghimpapawid mula sa magkabilaang puwersa, kabilang ang 2 B-1B bombers at 12 F-35 fighter jets mula sa Amerika, pati na rin ang 2 F-2 at 4 na F-15 fighter jets mula naman sa Japan. Ipinakita ng mga larawan ang B-1B bomber na lumilipad nang nakahanay kasama ang F-35 at F-2 ng Japan. Lalong lumalala ang tensyon sa pagitan ng China at Japan nang sabihin kamakailan ng punong ministro ng Hapon na si Sanae Takaichi na maaring ipadala ng Japan ang mga militar nito sakaling kumilos ang China laban sa Taiwan at posibleng tumulong rin umano ang Amerika. Ang mga pahayag ay umani ng matinding tugon mula sa China na inakusahan ng Japan ng paglalaro umano ng apoy. Mga katagang dati na ring sinasabi ng China sa Pilipinas bilang babala. Ayon sa mga larawang inilabas ng US Pacific Air Force ay isinagawa rin ng B-1B bomber ang kauna-unahang operasyon ng pagkarga ng mga munitions sa mainland ng Japan gamit ang mga bomba na GBU-54. Ang 500 pounds na bomba na GBU-54 ay nilagyan ng laser guidance upang tumpak na tamaan ang mga gumagalaw na target. Ang operasyon ng pagkarga ng mga munition ay nagbibigay diin sa tinatawag ng US Pacific Air Force na force integration at pinahusay na kahandaan sa rehiyon. Ayon sa isang opisyal na fact sheet, ang B-1B bomber ay may pinakamalaking conventional weapons payload sa US Air Force na may kakayahang magdala ng hanggang sa 75,000 pounds na mga bomba at missiles laban sa sinumang kalaban kahit saan man sa mundo at anumang oras. Regular na iniikot ng US Pacific Air Force ang mga bomber nito, ang B-1B Lancer, B-2 Spirit at mga B-52 Stratofortress sa Indo-Pacific para sa mga misyon ng Bomber Task Force. Nananatiling nakatuon ang Amerika sa kapayapaan at kasaganaan sa buong Indo-Pacific kasama ang ating mga kaalyadong bansa tulad ng Japan na magkasamang kumikilos bilang pundasyon ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon at nagpapakita ng isang matatag na depensa. At sa ibang balita naman mga kabayan, ayon sa inilabas na pahayag ng Philippine Coast Guard kahapon ay hindi bababa sa 5 barko ng China at 2 sasakyang panghimpapawid ang namataan na nag-ooperate sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoals sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard na minamanmanan ng mga puwersang Chino ang isang regular na Maritime Domain Awareness Flight na isinagawa ng BFAR at Philippine Coast Guard.
Ayon sa mga inisyal na ulat, ang tatlong barko ng China Coast Guard na may numerong 3303, 3305 at 3502 ay naobserbahang nakatambay ng malapit sa 1 nautical miles mula sa shoal. Nakita rin ang mga barkong pandigma ng China PLA Navy na may numerong 553 at 165 na nagmamaniobra patimog ng shoal. Dagdag pa rito, isang Chinese fighter jets din umano ang lumipad sa timog silangan ng shoal habang nasa himpapawid ang Philippine Coast Guard at BFAR, habang isang Chinese Navy helicopter pa ang namataan sa kanlurang bahagi ng lugar. Sa biyahe, ang BFAR aircraft ay nakatanggap umano ng 40 radio challenge, 34 mula sa isang PLA Navy vessels at 6 mula sa isang Chinese military aircraft na tinatangka nilang itaboy ang BFAR at Philippine Coast Guard team palayo sa shoal. Sinabi ni Tariela na tumutugon din umano ang piloto ng BFAR sa bawat radio challenge na iginigiit na ang aircraft ay tumatakbo sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa kabila ng paulit-ulit na panggigipit, natapos ng BFAR aircraft ang misyon nito at ligtas umanong nakabalik ng walang insidente.